Nasaksihan natin ang pag-aresto kay General Pukis, kay Romeo Pukis itong araw nito. Pero kanina hapon din ay nakapag-post na agad siya ng piyansa. Siya ay kinasuhan ng inciting to sedition. At marami nagtatanong, ano nga ba yung krimen na yan? Totoo nga ba yung sinasabi nila Ombudsman Remulla at ni John Vic Remulla na kapag sinabi mong BBM resign, ikaw ay pwede ng kasuhan ng inciting to sedition. Pag-usapan po natin yan sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ang krimen po ng inciting to sedition ay hindi ang sedition mismo. Ang inciting to sedition, ang ibig sabihin po nito, ikaw ay nag-i-encourage, ikaw ay nananawagan o kumukumbinsi ng mga tao na gawin ang krimen na sedisyon. So ang importante po dito na i-define muna natin ay ano nga ba yung krimen ng sedisyon. Ayon po sa Article 139 ng Revised Penal Code, ang krimen po ng sedisyon ay magaganap lamang o pwede mo lang itong i-commit sa pamamagitan ng isang public or tumultuous uprising. Ibig sabihin, magkakaroon ng panggugulo na pampubliko, hayagan. At ang aim po nito ng uprising na ito ay pigilan ang pag-implementa ng mga batas o ang gobyerno na gawin ang kanyang tungkulin o kaya ay gumawa ng krimen ng hate or revenge for political aims, paggamit ang force or intimidation. Ngayon, ang krimen na isinasampa kay General Pukis ay tungkol daw doon sa kanyang panghihikayat na ang military ay mag-withdraw ng support kay BBM. At ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Claire Castro na dahil daw doon ini-invite daw ang military na yun daw ay sapat na para maging inciting to sedition. Now, bago natin discussin yan, marami kasing pwede magsabi, well, sinampahan na siya ng kaso ng Department of Justice. Well, what do you expect? That's the Department of Justice. It is under the Office of the President. Alam nga naman yung prosecutor na nag-handle ng kaso na yan will go against the wishes of their boss. Yung presidente mismo and even yung pronouncements na mismo nanggagaling sa Malacanang through Claire Castro, sinasabi na nila may inciting to sedition. Of course, i-echo nila yan. Tama kayo, boss. May inciting to sedition. Sasapan namin yan sa korte. Bahala na yung korte ang mag-decide kung totoo nga na tama kami na meron ng inciting to sedition. Pero balikan natin ang argumento na yun. At totoo nga ba na kung ikaw ay sisigaw ng BBM resign, ikaw ay guilty na ng inciting to sedition? Definitely not. At lalo kasi yung pagsigaw mo ng BBM resign ay hindi po pumapasok doon sa definisyon ng Article 139 na kung saan sinasabi dito kung paano nakukumit yung krimen ng sedisyon. At yan po yung binanggit natin kanina. Kailangan po merong public and tumultuous uprising or di kaya ini-encourage mo na magkaroon ng ganito. Na ang purpose po nito, pigilan ng gobyerno na implementa ang batas, pigilan ang instrumentalities ng pamahalaan na gawin ang kanilang mga trabaho o di kaya ay mag-commit ka ng acts of revenge or hatred for your political aims. Gamit mo ang force and intimidation. Pagsigaw ng BBM resign ay wala pong karahasan na involved. Unless sumisigaw ka ng BBM resign, sumusugod ka sa Malacanang at may dala-dala kang tangke. Ayan po, ay po pwede ka nang makasuhan ng sedition or rebellion. But in this particular case, yan ay saklaw po ng ating karapatan na magpahayag, our freedom of expression. Paano naman ito si General Pukis na ang kanyang sinisigaw ay ini-encourage niya ang kanyang mga fellow military men in uniform dahil si General Pukis ay retired na. Ini-encourage niya ang mga men in uniform to withdraw their support to the President. Is that a crime? Well, babalikan natin muli ang kasaysayan sa panahon po ni Erap Estrada. Nung siya po ay tinanggal sa pwesto sa pamamagitan ng 2001 EDSA 2, matatandaan ninyo, nagkaroon ng rally sa EDSA, nag-ipon-ipon ng mga tao, mga ilang araw, mga 3 araw din. 3 araw bumaba si Erap Estrada sa pwesto. Anong nag-trigger ng pagbaba ni Erap Estrada sa pwesto? Ang final straw that broke the camel's back, ika nga, yung huling instrumentalidad ng pamahalaan na nag-withdraw ng suporta kay Erap Estrada noon ay ang military. When Angelo Reyes joined the rally in EDSA, everybody knew that it was done. The military then has withdrawn their support to the President, si Erap Estrada. At bumiyahe nga si Angelo Reyes, pumunta sa Malacanang, in-inform si Erap Estrada. Ang sinabi lang naman niya doon kay Erap, we can no longer protect you. That is the withdrawal of the support. Wala pong public uprising doon. Hindi man po, nagkaroon po ng kaso nito sa Supreme Court at kinonsidera ng Supreme Court na yung pagbaba sa pwesto ni Erap Estrada ay isang
constructive resignation. That's the term that was used. It was a constructive resignation. Effectively, para po siyang nag-resign. At hindi po binanggit doon ng Supreme Court na ang ginawa ng military ay illegal. Na ito po ay pang-withdrawal ng support ay hindi naaayon sa batas. Bagamat ito ang naging final na consideration ni Erap Estrada sa pagbaba sa pwesto, kinonsidera ito na it's a valid exercise at ito ay naging isa sa mga dahilan kung bakit si Erap Estrada would have to be constructively considered na nag-resign kasi hindi niya na magawa ang kanyang tungkulin bilang isang presidente. Wala siyang suporta ng military. At ang kanyang pagkilala sa oath-taking ni Gloria Arroyo noong panahon na yon at saka yung pag-alis niya mismo sa Malacanang, sinabi ng Supreme Court, that explains or shows that he has accepted the fact that he has effectively resigned from his post. So, ang ibig sabihin nito, calling for the military pala to withdraw their support doesn't necessarily mean that ito ay a call to arms or a public uprising. But this would have to be left now to the judgment of the court. Ang sinasabi po natin ngayon is just for public information na ito yung mga nangyari nung nakaraan at ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko ang kaso na ito na isinampa kay General Romeo Puquis ay walang tunay na basehan. Ito ay isa na namang instrumento ng panggigipit doon sa mga nag-i-express o nagpapahayag ng kanilang disgusto sa pamahalaan. And I think what the government is doing is just fanning the flames of a rebellion against the government. Itong suppression and oppression that the government is doing is not doing them justice. Humihiling ang mga mamamayan ng katarungan doon sa flood control. Nangako sila na may ikukulong daw sila. Although hindi naman talaga tayo naniniwala, pero silang nangako na may mga ikukulong sila, mga big fish daw dito sa flood control. And yet, ang naunang ikinulong ay yung mga nananawagan ng pananagutan dito sa flood control fiasco na ito. Anong nangyayari sa pamahalaan? Well, I think the steps of collapse of the government is running into motion. Pabilis na ng pabilis yung gulong ng pagbagsak ng administrasyon na ito. Hindi dahil may mga ginagawa pa yung mga tao sa paligid nila para sampahan nila ng sedition. It is the government itself. This administration is doing everything to harm itself out of arrogance, out of paranoia, and out of absolute lack of knowledge as to how to deal with the situation of the country at the moment. Kaya tayo pong lahat, patuloy kayong magmamasid, patuloy kayong sumali dito. Ang boses ninyo sa pamamagitan po ng pressure that we exert dito sa social media really matters. Pero sa inyong pakikialam, dapat po tayong patuloy na magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ay inaresto kahapon paglapag ng kanyang commercial plane galing po sa bakasyon from Bangkok, Thailand. Kaya po yung ating pamagat ngayong hapon ay hocus pocus. Hocus pocus. Lagay po natin sa tamang konteksto. Yung hocus po kasi pag tiningnan ninyo sa dictionary, ibig sabihin po niyan ay deception, panloloko. Kaya nga po 'di ba may salitang hocus pocus o yung pagpapalaganap ng panloloko, panlilinlang, pambubudol. Ito po ang ginawa nila sa katauhan ng isang mahusay na dating sundalo, retired Major General, nakapagtapos dating kadete sa Philippine Military Academy. Walang iba kundi si retired Major General Romeo Omek Puquis. Ginamit nila si General Puquis upang linlangin patuloy ang mamamayang Pilipino. Alam mo ninyo, yung pag-aresto sa kanya, inabangan, same template na ginamit po kay Tatay Digong. Kung maalala ninyo, noong March 11, inabangan, pagka-uwi, dyan din sa Terminal 3, ng ating airport dito sa Maynila. At mabuti, ang malaking pagkakaiba, kung ginawa nila yung ginawa nila kahapon kay General Puquis at hindi hinokus-pokus yung pag-aresto kay Tatay Digong, siya ay dapat katulad ng ginawa kay General Romeo, Major General Romeo Omek Puquis kahapon. Dinala, prinoseso, dinala sa kampo. I believe he was subjected to the procedural medical check. At pagkatapos niyan, pag-uusapan din natin, dapat yan, agad-agad, without delay, dalin mo doon sa korte, doon sa RTC Branch 77 sa Quezon City, nang walang delay, nang wala mang lang anong pag-aatubili.
upang malaman nung nag-issue ng warrant na nakuha nyo na sa inyong kustudiya yung taong subject ng warrant of arrest. Ito ba ay ginawa kahapon? According to the personal account or narration of General Pocis, una siyang pinagkaitan ng kanyang karapatan na makausap at makasama at makonsulta yung kanyang mga abogado. Bawal na bawal po iyan. Malinaw po yan sa saligang batas. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na makausap yung kanyang mga abogado. Meron ding may natanggap din akong isang video na nandoon mismo yung isa sa kanyang mga lawyers, si Attorney Ferdinand Ferdy Topacio, na tinatanong niya yung isang opisyal doon, ano ang iyong pangalan, ano ang iyong surname, ano yung iyong badge, at ano yata yung service. Kung police ka ba, kung AFP ka ba, kung Navy ka ba. Subalit, wala na pong officer and a gentleman. Kitang-kita doon sa conduct or character nung kinumpronta ni Attorney Ferdy Topacio, ni hindi siya sinagot. Ang sabi, hindi po akong ground commander, ang ground commander ay nasa loob. Ang tinatanong naman ay kung ikaw ba hindi po kung ikaw ang ground commander. Ang tanong sa kanya ng isa sa mga abogado ni General Romeo Pocis, ano ang iyong pangalan? Ano ang iyong rango? Ano ang iyong badge number? Sapagkat hindi nga po nila ma-access yung kanilang kliyente. So mahalaga pong malagay natin sa tamang konteksto. Makikita natin with the simple definition of hocus, ibig sabihin po nun panlilinlang. Ito pong ginawa kay General Omek Pocis, Major General, ito po ay panlilinlang. Bakit? Ang gusto hong makita, kaya uminit ng todo ang usaping ito kahapon, ang gusto pong makita ng mamamayang Pilipinong nakaposas ay yung mga sangkot sa daang bilyong piso, trilyong pisong flood control funds anomaly. Yung tipong mga itinuturong mastermind, nasaan na si Manny Bunuan? Si General Pocis, pagkagaling sa kanyang bakasyon mula Thailand, ang kaso po ng sedition or inciting to sedition, mas mababa po yun sa sedition yung inciting to sedition, bailable offense po iyan. Tingnan po ninyo yung panghuhukus ng mga elemento ng gobyerno. Ang inciting to sedition is a bailable offense. And yet, nagmamadali po silang masakote yung taong hindi po palabas ng bansa. Si General Pocis po kahapon ay galing sa Bangkok, Thailand. Pauwi. Ibig sabihin, wala doon yung him being a flight risk. Wala po yung elemento na kinakailangan siyang agad-agad dakpin sapagkat he is in the act of fleeing the jurisdiction of the Philippine courts and of the Philippine government. Malinaw po yun, papasok siya inbound galing Bangkok, Thailand. Nagmamadali siyang arestuhin. Yun po pumapasok yung panghuhukus ng kasalukuyang administrasyong ito. Panay po propaganda They need something to feed the news mill. Kinakailangan nila ng istorya to feed to the news outlets para pagtakpan yung marami nilang sablay. Makikita natin dito, yung propaganda nila, linalabanan yung memory o alaala ng taong bayan. Huwag po tayong pumayag doon. Binubura nila yung ating alaala nung napakaraming kurakot, corruption, massive corruption and looting of public funds, even the issue of drug addiction. Paano? By trying to suppress those who are expressing legitimate dissent, like in the person of Major General Romeo Pocis. Mahalaga po na i-emphasize natin yung kanyang rango sapagkat alam naman natin from enlisted, pinakamababa hanggang sa maging chief of staff ka, hindi po ordinaryo yung social contract ng bawat sundalo o yung social contract na pinirmahan nung sila'y nag-oath bago sila pumasok sa kanilang katungkulan, bago sila pumasok sa academy, bago sila nagpa-recruit, o voluntaryong pumasok, yung social contract ng mga military at other uniform personnel, katangi-tangi po yan. Dahil maghanap po kayo ng trabaho na ang job description ay maaari kang makapatay in the defense of your country and of your people, or kinakailangan kang handang mamatay at ialay ang iyong buhay para sa iyong bansa, para sa iyong kapwa Pilipino. Sundalo lamang po yan. At yan po inabot ni General Pocis, ni Omek Pocis, ang Major General rank sapagkat ibinuwis po niya ng maraming ulit
bilang combat pilot ang kanyang buhay. Ano po ang naghintay sa kanya pagbalik? Galing sa bakasyon kasama marahil ang pamilya, galing Bangkok, Thailand. Imbis po na makauwi muna, hindi ko po sinasabing dapat siyang bigyan ng special treatment. Ang ibig ko pong sabihin, bakit nagmamadaling arestuhin yung inbound passenger sa isang kasong bailable? Pwede namang pauwiin at pagdating sa bahay katukin, Sir, Major General, pasensya na po kayo, meron kayong warrant, maaari ho ba kayong sumama sa amin? Sasama naman yan eh. Sasama naman yan. Wala namang planong magtago o tumakas. Katunayan, umuwi nga ho ng Pilipinas eh. This notwithstanding that he was very well informed, he was well informed na meron ng warrant laban sa kanya. At alam din niya yung senaryo ng gobyerno ng pamahalaang ito na siya ay aarestuhin pagkalapag ng kanyang eroplanong commercial plane na sinasakyan galing bakasyon, galing Bangkok, Thailand. No? Bakit sila nagmamadali? Tatandaan po ninyo, hindi lamang po kay General Pokis ginawa ito. Hindi lamang, atras po tayo ng kaunti. Si General Pokis, inangat na po siya, salamat, ng mapang-abusong administrasyong ito sa level nila ating mga pambansang bayani. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Tatay Digong, Macario Sakay, yung mga lumaban sa mga nag-aalipusta at naisumaklaw sa ating kalayaan. No? Alam po ninyo, itong batas sa sedition, lumang batas na po ito eh. Nagmamadali silang arestuhin yung taong pauwi sa kanyang bansa. Inabangan doon sa airport, napakaraming elemento ng CIDG, hindi naman siya armado. Nakakatiyak din po tayo roon. Bakit? Galing Thailand eh. Nakapasok siya roon nang wala siyang kahit ano. Walang armas, wala lahat. Dahil dumaan yan sa airport screening, sa ilang layers ng X-ray, at nakakatiyak sila. Pero ang punto ho doon, bakit kating-kati sila? Bakit nagmamadaling arestuhin? Di ba? Bakit siya nagmamadaling arestuhin? Kinakailangan ba abangan ng pag-uwi? Makikita natin na ang layunin ay manakot. Ang layunin, intimidasyon. Ang layunin, takutin. Ang mga katulad niya, napapabilang po tayo doon sa mga tunay na oposisyon nitong mapangaping administrasyon, takutin at patahimikin. Yun lamang po eh. Hindi naman siya may tuturing na Philippines Most Wanted. Siya ba ay Philippines Most Wanted? Di ba dapat ang pinagsisikapan ng elemento ng PNP, yung pulis ng Pilipino, hindi po yung pulis ng plunderers? Isang reporter nung papasok ako ron sa airport kasi arestuhin nga si General Pokis. Sir, ano sir, hawak niyo ba si Pokis? Hindi, hawak niyo yung kaso ni General Pokis. Oo naman. Anyway, alam nyo, ito ang hindi namin mapalampas, sasabihin namin sa inyo. Hindi lang lumabag ng karapatan, nagsinungaling pa. Mangmalas lamang nila, may video. Ito ha, ito sasabihin ko. Kahapon, pumunta kami sa airport. Alas 8 nandoon ako. May mga 4 na po siguro na miyembro ng ating media, mga mamamahayag mula sa mga major stations na nakasaksi na ako ay dumating doon ng mga 8, 10, gano'n. Oo. Bago, noong nilalabas na si General Pokis doon sa may parking, sa gilid, pumunta kami sa gate, syempre, parking yun, secured. Sumisigaw kami. Kaming mga abogado ni General Pokis, Attorney Topacio. Gusto namin makausap ang aming kliyente. We are not requesting, we are demanding because it is a matter of right. Yes. Okay. So, hindi kami pinalapit. Nung sinabi namin sa media na mariin namin kinokondena yung hindi pagpapalapit sa amin, sa aming kliyente, kasinungalingan ang naging palusot ng CIDG. Ang sabi ba naman, number 1, paano late kayo? Anong late? Tanong yung media kung anong oras kami dumating. Number 2 daw, hindi daw alam noong team leader na nandoon kami. Ang problema niya sa buhay niya ngayon ay may video. Video na nakatutok sa kanya nung nilalabas siya si General Pokis. Grabe. Nandoon, naririnig niya yung sigaw namin. Mga lawyers kami. Narinig niya kasi sabi niya, sino bang mga lawyers nito? Sabi niya, kami, mga lawyers kami. Tapos binanggit mo yung pangalan mo eh. Binanggit ko, ayan, may video lahat. May video yan. Nandun sa internet. Hindi lang ako may video, lahat kayo pwedeng mag-access ng video. Sabi pa niya, mga lawyers, papasukin. Sabi niya?
Okay. Pagkatapos, hindi naman kami pinapasok, bigla silang umalis. Puro kasi nungalingan late daw kami. Alas 8. Ang dami pong saksi. Media. Paano namin hindi mapapatunayan na 8 o'clock nandun kami, Nandun o 8:10. Pagdating naman nagdating ko, in-interview ako. Ayun. Di may timestamp yung interview na yon. Di ba? At may saksi ako kung anong oras ako dumating. Number 2, yung sasabihin niya hindi niya narinig. Narinig niya, sinabi pa niya, sino pa mga lawyers dyan? Papasukin. Pagkatapos, eto ang paliwanag niya nung nandoon na kami sa CIDG. Opo. May sigaw ng sigaw daw ng mga tao. Sabi ko, sir, hindi mga tao yon, ilan lang tao yung sumisigaw. Mga media yon at kami yon. Sabi pa naman sa akin, kasalanan nyo pala, sigaw kayo ng sigaw. Sa loob-loob ko, ang mga tao roon, hindi naman ganun karamihan. Sila siguro may 50, 6 na po sila. Armado, pulis. Grabe. Ano pa? Yung SWAT pa. Talaga? Natakot kayo sa ilang sumisigaw? Ang dami niyong armas. Mas marami pa kayo sa amin Armado pa kayo. Hindi nyo kami pinapasok dahil natatakot kayo sa sigaw. Ano kasi pulis kayo, sigaw lang, natakot na kayo. Paano pala kung may nagpapaputok pa sa iyo? Pero yung sumisigaw, mikropono dala. Hindi, wala. Wala Boses pa lang. rin. Pero may video kami, taktaylo kayo, kasi kami ay magdidimanda. At yung palusot nyo agad, kasi nung sinabi namin magdidimanda kami, nagpa-interview agad Kaya late daw kami, hindi daw nila alam na nandun kami. Ay patay kayo naman, internet age na ngayon. Magsisinungaling pa kayo, may video. Narinig nyo at in-acknowledge nyo. Sino ba mga lawyers? Papasukin ng lawyers, hindi naman pinapasok. So wala po siyang tao doon na Wala. mautusan? Gusto sumakay ni General Garcia papunta CIDG. Ayun lang. Oo. Ang natatawa ko, may mga nagko-comment, buti nga daw, deserve daw. Deserve na walang abogado? Lahat ng mamamayan. Talagang iba na kultura talaga nung iba na nagtatanggol sa gobyerno. Kukunti lang naman yun. Hindi lang bend the law. Break the law na. Break the law. At namimihasa itong gobyernong ito. Ito ba yung ginawa kay Cassandra Leong? Hindi rin ako pinapayagan dumikit. Alam nyo, hindi pwede kami hindi magdemanda. Kaya kami ay dinimanda ko si Dan Fernandez for not allowing me to talk to my client. At ito ay didemanda namin. Bakit? Para hindi maging normal ang ganitong style ng ating gobyerno na bina-violate nila yung right to counsel. That is maling kalakaran. Binasahan nila ng Miranda rights. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. Pagkatapos, hindi mo palalapitin yung attorney. The right to an attorney starts from the time that you are arrested. Kasi yun ang start ng custodial investigation. Sige. Alam mo, kung nagpaumanhin man lamang ito at sabihin, pasensya na boss. Okay na, kasi under time pressure kami, etc. Baka tanggapin pa natin. Kung magsisinungaling pa sila at sasabihin pa nila, kami may kasalanan, kahit pulis kayo, sa presinto na kayo magpaliwanag. Diba? Tignan natin kung talagang maayos ba ang justice system dito. Demanda namin ang CIDG. Okay? Aral na nyo pong natutuhan hanggang ngayon, bit-bit po ninyo mula po sa inyong time doon sa Philippine Military Academy, especially pag napapasok po sa ganito mga sitwasyon, General, pag nasusukat yung pagpili sa tama o mali. Hindi, yung numero 1 dyan, yung integridad, of course, andyan yung honor, integrity, yun importante dyan. Lalo sa ngayon, ang armed forces, mayroong sinumpang tungkulin to protect the, of course, people and to protect the state. Hindi yung to protect just somebody else but the people. Kasi, of course, andyan yung chain of command, andyan yung presidente, may line of command. Pero, ang sinasabi ng Constitution, ang soberanya nanggagaling sa mga taong bayan mismo. So, sila ang taong bayan, sila ang namili ng mga pinuno, ng presidente. So, dapat ang armed forces protektahan yung mga taong bayan at protektahan yung state. Yan ang sinasabi sa ating konstitusyon. Opo, sir, ano po ang kahihinatnan na ngayon ng UPI? Ngayon pong personally, ang convener po ay may mga kinaharap na hamon. Yeah, okay. Of course, despite yung aking kaso, yung UPI ay tuloy pa rin ng pagpahayag ng mga sentimiento, yung mga protesta na ganyan, na mapayapa, na hindi gumagamit ng dahas at na naayon sa batas, naayon sa konstitusyon. So kami ay tiwala na pagpapatuloy namin yung mga, napanagutin itong mga nagkasala o itong mga magkakasala sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga politiko, mga leaders na nandyan sa Kongreso, na ngayon uli yung ating budget. Dapat hindi na maulit yun. Saka mapanagot sila, makulong sila, mabigyan ng hustisya yung mga taong nasalanta ng bagyo, o baha, o yung mga namatay.
sakuna na hindi nabigyan ng tulong dahil kinurakot, ninakaw yung mga pera na para sa taong bayan.